Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Bilang ng firecracker-related injuries sa Region 1 umakyat na sa 6 na po. Pinakabatang biktima, 1 taong gulang na bata. Pinakuling sitwasyon sa ilang bentahan ng mga paputok, alamin live. Lechong baboy at iba pang ready-to-eat na pagkain, patok na patok sa bagong taon. At mga kalahok, nagpasiklaban sa taunang Bamboo Cannon Competition sa Mangaldan, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa Salubong 2025. Bentahan ng mga paputok sa Mangaldan, Pangasinan, mahigpit na minomonitor ng otoridad. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon ay mabenta na ang mga paputok sa iba't ibang firecracker zone sa probinsya ng Pangasinan. Dagsa ng mga namimili ng paputok sa Mangaldan, Pangasinan ilang oras bago ang bagong taon. Sa ilang stall sa firecracker zone, halos mga lahat ang mga supplies na nabenta. Luces at fireworks ang mabenta ngayon. Posible raw na hanggang mamayang gabi ay maubos na rin ang mga panindang paputok ng mga negosyante. Okay, marami na. Hanggang mamaya, ma'am. Mas okay ang benta. Nakabantay ang otoridad sa firecracker zone. Ipinagbabawal kasi ang pagbebenta ng paputok sa mga menor de edad. May mga bata ho bang bumibili sa inyo, ma'am? Opo, Pero hindi namin binibintahan. bawal talaga. Bawal talaga. Tama lang daw ang hakbang ng PNP na bantayan ang mga firecracker zone, lalo pat may ilan na nagbebenta ng paputok sa mga bata. Dapat na wag na bumili ng paputok po. Mahirap. Baka maputokan po. Sa ngayon, walang pagbabago sa presyo ng ilang paputok sa Mangaldan, Pangasinan. Nasa 200 hanggang 250 pesos ang kada dosena ng luces. Nasa 750 hanggang 800 naman ang presyo ng 500 rounds ng Judas Belt. Aabot naman sa 2,000 hanggang 7,000 pesos ang presyo ng fireworks. Mahigpit din ang monitoring ng pulisya sa mga ipinagbabawal na klase ng paputok. Chris, sa mga oras nga na ito sa ating kinaroroonan sa may firecracker zone sa lungsod ng Dagupan, partikular sa may Barangay Poblacion Oeste, ay napakarami pa ring mga bumibili ng paputok dito sa may firecracker zone. Actually, kung kailan humapon, Chris, ay mas marami yung mga humahabol na makabili ng paputok. Walang changes doon sa presyo ng paputok. As is pa rin kung ano yung presyo ng mga nakaraang araw ay siya pa rin yung presyo sa ngayon. Bagamat ayon sa mga negosyante, hanggang mamayang gabi daw, mga 7 p.m., 8 p.m. or 9 p.m. ay possible na bumaba na yung presyo ng paputok. Tuloy-tuloy din, Chris, yung ginagawang monitoring at pag-iikot ng BFP at ng PNP. May mga naka-standby na PNP at saka BFP doon sa harapan ng firecracker zone at mayat-maya din yung kanilang ginagawang pag-iikot para i-monitor yung mga ibinibentang paputok dito nga sa firecracker zone. Chris? Maraming salamat at Happy New Year, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, bilang ng firecracker-related injuries sa Region 1 umakyat na sa 6 na po. Pinakabatang biktima, 1 taong gulang na bata. Sundan sa report. Umakyat na sa 6 na po ang naitalang firecracker-related injuries sa Region 1 ayon sa Center for Health Development o CHD Ilocos. Naitala ito simula December 21 hanggang December 30, 2024. Pinakamarami sa probinsya ng Pangasinan na sinundan ng La Union. Mas mataas ng 71% ang naitala ngayong taon sa parehong petsa noong 2023. Boga pa rin ang nangungunang sanhi ng firecracker-related injuries. Pinakamarami, ma'am, 24 out of the 60 cases ay dahil po sa boga. Susunod po, yung 5-star, meron pong siyam na putukan ng 5-star. Yung pangatlo is yung baby rocket po. 1 taong gulang ang pinakabatang biktima ng paputok sa rehiyon na mula sa Puzurubyo, Pangasinan. Katulad po ng 1-year-old, hindi naman po yun pwedeng magpaputok, pero nadamay po siya dahil doon po sa mga nagpaputok around that kid.
Kasabay nito, patuloy ang panawagan ng health authority sa publiko na iwasan ang paggamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Imbes paputok, gumamit na lang ng alternatibong pampaingay, gaya ng tambol, torotot at speaker. Suportado ni Mang Leonardo ang kampanya ng health authority. Kaninang umaga, sinamahan niya ang bunsong anak na bumili ng torotot. Turutot lang para maging masaya siya, maingay. Samantala, nakaantabay na ang pamunuan ng Region 1 Medical Center sa posibleng magiging biktima ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Lechong baboy at iba pang ready-to-eat na pagkain, patok na patok sa bagong taon. Silipin sa report ni Jeric Pasilyao. Alauna ng madaling araw kanina, nag-umpisang maglitsyon ang grupo ng mga litsonerong ito sa Lasip Chico, Dagupan City. Maaga raw nilang sinimulan ang paglilitsyon dahil sa dami ng orders sa kanila ngayong bisperas ng Pasko. Aabot daw sa 40 baboy ang kailangan nilang malitsyon hanggang mamayang alas 9 ng gabi para sa medianoche. Actually, mula nung 20 hanggang etong 31, sobrang dami na po, dire-diretso na po yung aming mga order po sa amin na buo hanggang sa shop po everyday na po. Naglalaro sa 10,500 pesos hanggang 18,000 pesos ang bentahan ng isang buong lechon depende sa laki. At kung sakto lang ang budget at hindi matiis na walang lechon sa hapag sa medianoche, may mabibili rin na per kilo sa halagang 900 pesos. Ang customer na si Jay, bumili ng 3.5 kilong lechon. Ibibigay niya raw ito sa kanyang mga kaanak at ang iba na may pagsasaluhan ng kanilang pamilya mamaya. Para sa mga family members din po, mamaya medianoche po. Bukod sa lechon, mabenta rin ang iba pang ready-made pastries at local delicacies. Ang isang bake shop na ito, inihilera na sa labas ng kanilang pwesto ang mga panindang tinapay at cakes. Naglalaro sa 50 pesos hanggang 150 pesos ang bentahan ng iba't ibang uri ng tinapay, habang nasa 365 pesos hanggang 599 pesos ang cakes. Okay naman po sir, bali marami pong bumibili, kahapon pa po maraming bumibili, lalo na siguro hanggang mamaya po. Samantala bukod sa puto, patok din ngayon ang ibang local delicacies tulad ng tikoy, ubi halaya, leche flan, suman at iba pa. Okay na siya panghanda since naka-prepared na siya for aesthetic purposes na lang. Kasama si Henry Duminsil, Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. No apprehension ngayong bisperas ng bagong taon, ipinatutupad ng LTO bilang konsiderasyon sa mga motorista. Tutukan sa report. Ngayong bisperas ng bagong taon, nakaalerto ang Land Transportation Office o LTO sa mga pangunahing kalsada sa Region 1. Simula noong December 16, nagpapatupad ng no apprehension policy ang LTO. Mas maganda ma'am. Dahil wala kang kaba, wala kang kinakatakutan. Saka komportable ka. Pero giit ng LTO na mahigpit pa rin nilang binabantayan ang posibilidad ng overloading at iba pang traffic violation. Yes, opo. Actually po bawal na kami manghuli. Since December 16 ay bawal na kami manghuli. Pero kung ang sitwasyon po ay hinihingi nito, lalong-lalo na po yung mga kulurom, ay talagang tutuluyan po namin. Ramdam naman ang mabigat na daloy ng trapiko ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa sentro ng kalakalan sa Mangaldan, Pangasinan, pahirapan ang pag-usad ng mga sasakyan. Karamihan papunta sa palengke at hahabol na makapamili ng panghanda sa medianoche. Ganito rin ang sitwasyon sa Dagupan City. Ramdam ang traffic buildup sa A.B. Fernandez Avenue. Bunsod ito ng napakaraming sasakyan na patungo sa downtown area para mamili. Nakaantabay naman ang mga traffic enforcer sa lugar. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagsilabasan ang mga residente ng Amado Tapuac, Dagupan City matapos na masunog ang isang bahay sa lugar. Kita sa video ang makapal na usok habang inaapula ng mga bumbero ang apoy. Pinaniniwala ang sinunog umano ng may-ari ng bahay ang isang tricycle at maaaring idinamay na rin ito ang kanilang bahay. Sa ngayon patuloy pa investigasyon ng otoridad kung aksidente o sadyang sinunog ang tirahan. Makita nyo may tricycle doon,
Sinunog niya, then dinamay niya pati yung bahay nila. Sila ay pansamantalang i-accommodate dahil biglaan yung pangyayari. Health Authority ibinahagi sa publiko ang mga dapat gawin sakaling maging biktima ng paputok. Alamin sa report. Sa pinakahuling datos ng Center for Health Development o CHD Region, umakyat na sa 14 ang firecracker-related incidents sa Region 1 mula December 21 to 23, 2024. Kumpara sa nakalipas na taon, mas mataas ito ng lampas sa 300% kung saan 3 lang mga naitala sa parehong panahon ng 2023. Kasabay ng pagtaas sa kaso ng firecracker-related incidents, ibinahagi ng pamunuan ng Region 1 Medical Center kung ano ang mga dapat gawin sakaling maging biktima ng paputok. Una rito, agad hugasan ng bahagi ng katawan na nasugatan para matanggal ang mga natirang pulbura, balutan ng gasa o malinis sa tela ang sugat. Saka isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital para masuri ng mga doktor. Kahit maliit ang sugat na tinamo dahil sa paputok, dahil posibleng may tetano ito na maaari ikamatay ng biktima. Pag hindi po pumutok, wag po nilang pupulutin kasi doon po nangyayari talaga yung mga ibang nagkakaroon ng injury po. Biglang sumasabog po kasi yun. Paalala rin ng Health Authority na huwag nang mamulot ng mga basyo ng paputok o mga pailaw na hindi pumutok. Mas makabubuti rin anyang linisin agad ang paligid at buhusan ng tubig ang mga gamit ng paputok. Mainam ding huwag nang lumabas ng bahay sa pagsalubong sa bagong taon ang mga may problema sa baga at paghinga upang di ma-expose sa polusyon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, presyo ng siling labuyo sa Dagupan City pumalo na sa 1,000 pesos per kilo. Ilang gulay gaya ng kamatis tumaas din ang presyo. Silipin sa report. Siling labuyo raw ang isa sa mga madalas na ginagamit na sangkap sa pagluluto ng mga panindang ulam ni Aling Luz. Pero dahil sa pagtaas ng presyo ng sili, maging silang mga negosyante apektado rin. Bihira na ako bumibili ng sili dahil mahal ang sili. Bumili ako na kahapon 7 piraso. Pumalo na sa 700 pesos hanggang 1,000 pesos kada kilo ang presyo ng siling labuyo sa mga pamilihan sa Dagupan City. Ang dating presyo ng siling labuyo bago pumasok ang buwan ng Disyembre ay naglalaro lang sa 70 to 100 pesos per kilo. Bagamat mahal, wala raw magawa ang ilang tindera kundi ibenta pa rin ito para mabawi ang kanilang puhunan. Lumuman. Kasi sa pagtaas ng presyo. Kung minsan pag mababang pagbili nila, mababa din ang bentahan. Ayon sa Sinag, hindi sapat ang supply ng siling labuyo na dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Yung labuyo konti ngayon hindi masyadong nakaproduce yung mga producers. So medyo mataas ngayon ang... Nagmahal din ang presyo ng kamatis na ngayon ay nasa 200 hanggang 250 pesos ang kada kilo. Nasa 60 to 80 pesos ang dating presyuhan ng kamatis. Inaasahan naman daw na babalik sa dati ang presyo ng mga ito sa susunod na buwan. Yung kamatis naman, may production naman. Maybe yung time ng Christmas season, nagkaroon sila ng presyo. Pero sa tingin natin, normalize yan by this coming January. Kasama si Jing Dakanay, Glam Kalikdan Dizon, One North Central Luzon. Magiging maulan ang salubong ng bagong taon sa ilang bahagi ng bansa mamaya. Ayon sa Pag-asa, dahil pa rin yan sa iba't ibang weather systems gaya ng amihan, shearline at Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Posible ring magpaulan ang localized thunderstorms lalo na sa bandang hapon o gabi. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa extreme northern Luzon, ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan, Isabela, Pangasinan, Zambales at Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay na ng matagpuan sa gilid ng kalsada ang 35 anyos na tricycle driver na si Brian Dumaging sa Sentro, Corimao, Ilocos Norte. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, posibleng nalaglag sa kanyang bisikleta ang biktima at tumama ang mukha nito sa sementadong bahagi ng kalsada dahil sa kalasingan. Napag-alaman na nakipag-inuman noong gabi ang biktima sa kapwa tricycle driver bago mangyari ang insidente. Ayon sa otoridad, walang nakikitang foul play sa nangyari. 2 ang patay, 1 ang sugatan matapos na bumangga ang sinasakyang kotse sa Center Island at poste ng ilaw sa Pasukin, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Nalak daw ang manibela ng isang truck na may kargang basyo-basyo ng beer kaya naibangga ng driver sa puno at tumaob sa bahagi ng Solsona, Ilocos Norte. Nagkalat sa kalsada ang mga basag-basag na bote ng beer. Wala namang naiulat na nasaktan sa pangyayari. Pinagtulungan din ng mga residente na linisin ang pinangyarihan ng aksidente para hindi ito abala sa daan na trapiko. Tumagilid naman ang barangay service vehicle na ito sa bahagi ng barangay Tabug, Batac City, Sabado ng hapon nitong December 28. Ang barangay chairman ang nagmaneho, lulan ang 7 barangay health workers. Nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan ng mga nakasakay na agad dinala sa pagamutan. Dead on arrival sa pagamutan ang 2 sakay ng kotse na naaksidente sa bypass road sa Pasukin, Ilocos Norte. Sugatan ng driver na kasalukuyan pa rin ginagamot sa pagamutan. Ayon sa inisyal na investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng kotse sa pakurbang bahagi ng bypass road. Kaya naibangga nito ang sasakyan sa Center Island at tumama sa poste ng ilaw hanggang bumaliktad ang sasakyan. Glam Kalikdam, Dizon, 1 North Central Luzon. Ilang tips para maprotektahan ang mga alagang hayop ngayong pagsalubong sa bagong taon, alamin sa report. Karaniwan na sa pagsalubog ng bagong taon ang paggamit ng paputok na pinaniniwala ang nakapagtataboy ng malas o masamang spirito. Kaya naman, sa tuwing sasalubungin ng bagong taon, kabi-kabila ng pagpapaputok. Ang matinding ingay na dala ng paputok nagdudulot ng stress, takot at pagiging agresibo sa mga alagang hayop tulad ng aso at pusa. Kasabay nito ang panawagan ng Dagupan City Veterinary sa mga pet lover kung paanong poprotektahan ang mga alaga sa pagsalubog sa bagong taon. Yung iba pa rin po kasi hindi pa rin po talaga aware na mas sensitive or mas malakas po yung pandinig ng ating mga alagang aso at pusa. Ang dami pong mga alaga nating asong at pusa ay nai-stress or sobrang natatakot po sa mga paputok. Payo ng otoridad na ipasok sa loob ng bahay ang mga alaga para maprotektahan sa ingay ng paputok at maging sa usok. Mag-prepare po tayo ng isang kwarto or isang parang maliit na corner sa bahay na lagyan po natin ng mga kumot, lagyan po natin ng mga kutsyon or kung ano po na pwedeng doon po natin ilagay yung mga pets natin lalo na po sa kasagsagan ng New Year or ng putukan. Parang at least mas secure po sila. 2 alagang aso ni Mang Darwin mula sa Dagupan City. Kamamatay lang ng isa niyang alagang aso noong nakaraang araw. Duda niya na stress daw ang alagang aso matapos ang sunod-sunod na pagpapaputok ng mga kabataan sa kanilang lugar. Mamayang gabi, ipapasok daw niya sa kanilang bahay ang alagang aso para maprotektahan. Pinapasok namin sa loob sila. Dahil Natatakot sila, ma'am eh. kasabay ng kasiyahan sa pagsalubong sa bagong taon, mahalaga rin daw na isaalang-alang ang kapakanan ng ating mga alaga na parte na rin ng ating pamilya. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Iba pa mga balitang tinutukan ng 1 North Central Luzon sa taong 2024, alamin sa report. Mga kapuso, sa taong 2024, patuloy naming tinutukan ang mga malalaking balita sa Hilaga at Gitnang Luzon mula sa mga mabibigat na isyu sa lipunan hanggang sa mga nakagigimbal na krimen, gaya ng umano'y pagpaslang sa isang estudyanteng natagpo ang patay sa Bacnotan, La Union. Nakilala ang biktima na si Mark Day Valdez mula sa Puzurubio, Pangasinan. Hindi katanggap-tanggap ang pagpaslang sa biktima na bukod saksak ng ice pick sa iba't ibang bahagi ng katawan, pinukpok din ng matigas na bagay ang noo at ulo at sinunog pa ang kanyang katawan. Natagpo ang nakabaon naman ng mga labi ni Geneva Lopez na isang beauty pageant contestant kasamang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen sa isang liblib na bahagi sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac noong July 6. Matapos ang mahigit 2 linggong paghahanap sa kanila ng otoridad. Sa resulta ng autopsy ni sinagawa sa bangkay na magkasintahan, lumalabas na may tig 2 tama ng bala ng baril ang mga biktima.
Nasampahan na ng kasong ilan sa mga itinuturong responsable sa pagpaslang sa magkasintahan. Natagpuan ding patay sa loob ng isang abandonadong sasakyan ang magkapatid na menor de edad sa Pampanga. Ayon sa pulisya, nakabukas ang pinto ng kotse kaya nakapasok ang magkapatid. Pero sira umano ang lahat ng bukasan ng pinto sa loob ng sasakyan. Sumailalim sa autopsy ang bangkay ng mga bata. Ayon sa PNP, lumabas sa death certificate na suffocation ang kanilang ikinamatay. Nakasama niyo rin kami kapuso sa bawat unos na naranasan sa hilagat gitnang Luzon. Gaya ng sunod-sunod na malalakas na bagyo na sumubok sa tatag at lakas ng bawat Pilipino. Mula sa mga bagyo nagdulot ng pagbaha sa Ilocos Norte at Ilocos Sur at maging sa 6 na magkakasunod na bagyong nanalasa sa loob lamang ng 23 araw sa hilagat gitnang Luzon. Mula kay Bagyong Christine na sinundan ni Bagyong Leon, Marce, Nika, Ophel at Pipito. Kabi-kabila ang pagbaha ang naranasan sa Cagayan Valley Region at Ilocos Region, ganun din sa ilang bahagi ng Central Luzon. Ilang individual ang namatay dahil sa nagdaang mga bagyo. Nasirang ilang bahay, pananim at meron ding tulay na naapektuhan sa paghagupit ng mga bagyo. Pag-aalas 2 na ng hapon mga kapuso at ramdam na yung epekto ng Super Typhoon Ophel. Tumatawid na lamang ang mga residente dito sa ilog para makapunta sila sa kanilang ektaryang taniman ng palay ay natabunan na naglalakihang mga troso. Sa taong 2025, patuloy na magbabantay ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa mga kaganapan sa hilagat gitnang Luzon. Makaasa po kayo sa detalyado, kompleto at balansing pagbabalita para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Nagsagawa ng inspeksyon ng BFP sa mga tindahan ng paputok at pailaw sa Lawag City. Sinuyod nila ang lahat ng 19 na stalls na nabigyan ng permit na magtinda malapit sa ilog. Binusisi ang mga permit ng mga negosyante at sinigurong may fire extinguisher at drum ng tubig ang bawat pwesto. Ayon sa BFP, walang nakitang paglabag ang mga nagtitinda ng mga paputok at pailaw. Samantala, mabenta na rin ngayon ang mga pailaw at ilang paputok. May ilang pailaw ang nagmahal ng presyo pero mabenta pa rin. Patok ngayon ang videoke machine sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa nagbebenta, 5 hanggang 8 videoke machines ang naibebenta niya kada araw. Mas marami raw ang bumibili kumpara sa mga umuupa. Fully booked na rin daw kasi ang paupahang videoke sa bagong taon. Nagkakalaga ng 27,000 pesos ang kada unit ng videoke machine. 2,000 pesos naman ang renta kada araw. Mabenta na ang mga bilog na prutas sa Lawag City. Ayon sa mga nagtitinda, Lunes pa nagsimula ang dagsa ng mga mamimili. Karamihan daw per basket na ang mga order. Mas mura daw kasi ito kumpara sa kada piraso ang bibilhin. Ang isang basket na may 13 klase ng bilog na prutas, nasa 500 pesos ang presyo. Meron ding 1,000 pesos ang presyo na mas malalaki ang laman. Nagmahal na rin daw ng 30% ang presyo ng mga bilog na prutas kaya mas gusto ng mga mamimili ang per basket para makatipid. 17 kalahok nagpasiklaban sa taunang Bamboo Cannon Competition sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Hile-hilera ang 17 bamboo cannon sa harap ng Mangaldan Public Auditorium. Hindi yan mga kinumpiskang boga dahil ang mga bamboo cannon nagpaligsahan sa pinakamagandang design at pinakamalakas na tunog. May hugis spraying mantis, dragon at marami pang iba. Sabi ng lokal na pamahalaan, paraan daw nila ito upang buhayin ang tradisyon ng mga Pilipino sa pagsalubong sa bagong taon. Para masigurong ligtas ang paligsahan, nakaantabay ang mga otoridad tulad ng BFP. Nating ipamulat sa ating mga kababayan na ito yung ating ginagawa noon, unang panahon, yung ating native bamboo canyon na mas matipid at siyempre mas ligtas na gamitin sa pagsalubong ng bagong taon. Ay maganda ganyan, sa siyempre makuha yung disgrasya, may iwas ay disgrasya. Tumanggap ng tig 3,000 pesos ang mga nanalo sa Bummiest Cannon at Farthest Reaching Cannon. Tig 5,000 pesos, 7,000 pesos at 10,000 pesos naman ang para sa 3 best dress bamboo cannon. Masaya sir, hindi lang ako ang masaya, lahat masaya. Sa pambili ng pagkain sir, Noche Buena. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon.
Mga kapuso, ongoing na ang final preparation sa gaganaping Kapuso Countdown 2025 sa Mall of Asia. Naroon na ating kapusong si Aubrey Carampel. Mga kapuso, ongoing na ang final preparations para sa gaganaping Kapuso Countdown to 2025 mamayang gabi dito sa Mall of Asia. At nakikita nga ninyo ang makulay na stage. Dito magpe-perform ang inyong mga paboritong Kapuso stars at performers mamayang gabi at kasalukuyan na rin nagsa-soundcheck para sa show mamaya. At kung makikita rin ninyo, nakakalat na rin ang security personnel dito sa paligid ng venue, sa loob at sa labas ng venue at sa paligid mismo ng Mall of Asia. At mayroon na rin nakaantabay na ambulansya at medic sakaling magkaroon ng mga kapuso natin na sumama ang pakiramdam. At sana ay wag naman dahil inaasahang mamaya dadagsa ang may 200,000 na mga kapuso natin na makikiparty dito sa Mall of Asia. At yung iba nga sa kanila, no, excited na dahil madaling araw pa lang daw, nandito na at naghihintay na para sa ating Kapuso Countdown. Hello! Saan ba kayo galing? Oh, iba-iba. Oh, anong oras pa kayo nandito? Oh, ayan na nga. Madaling araw pa lang daw, nandito na sila. Alam ko na ang inaabangan ninyo. SB19, ang SB19 ang isa sa mga performers mamaya at nandyan din ang P-pop groups na Kaya, 1621 BC at syempre ang inyong mga paboritong Kapuso stars gaya ng Asia's Limitless Star, Julian San Jose, River Cruz, Miss Ai de las Alas, Christian Bautista at nariyan din ang MMFF Best Supporting Actor na si Ruru Madrid na isa sa mga host ng Kapuso Countdown to 2025 mamaya. Yan muna ang latest. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Mga kapuso, ilang oras na lang, 2025 na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.